Islam is a way of life. Hindi po yung pagpapray lang tayo, yung ritualistic ang gagawin natin, brother. It is a way of life, 24/7. Kaya napakamalas naman kung sa 24/7 binigyan tayo ng Allah bilang Muslim at lilihis ka lang doon sa kamatayan na wala sa Muslim, nagnakaw ka o na-hold up, nagbenta ka ng droga o ano, napakamalas mo namang tao. The blessings was given to Allah. Napakagandang pribilehiyo po yun, kapatid. Wala tayong tsansa kung tutusin pupunta sa impyerno dahil 24/7 tayo bilang Muslim. Anong nangyari mga Muslim? Nagsasala lang, paglabas, wala na. Malas ka kung nabangga ka doon at pumunta ka doon, naningid ka dahil nagpa 5-6 ka. Which is haram in Islam. Nabanggaan ka ngayon, namatay ka. Muslim yun o hindi? Yala. Kung sa military yun, aul. Kung sa military yun, o pulis, aul ka. Paano ka makakatanggap ng benefits mo sa military kung aul ka? Ganun mga kapatid. So alhamdulillah mga kapatid, at isa pang punto na gusto kong ipaalam sa inyo at ipaalam sa ating mga non-Muslim brothers na andi dito, it is our religious obligation na gawin yung 4 pillars of Sharia. Ano po yun? Unang-una, yung al-adl, just. Kailangan patas ang isang Muslim, regardless of religion. Ito po, hindi pwede kakampihan natin Muslim lang, kahit may kasalanan o kamag-anak natin, yung ibang tao, dahil hindi natin kamag-anak, hindi Muslim, hindi natin kakampihan. Magkakasala tayo sa Allah. Kung mayroong pabor ka doon binigay, matapos mo malaman ang katotohanan. Kailangan adil tayo. Number 2, mercy. Yung rahma. Yung sinabi ko, kailangan kaawaan natin lahat ng nilalang ng Allah. Sinabi ni brother, kailangan ng Muslim, maka-Diyos, makatao. This is the proof na makatao tayo. Makabayan, makakalikasan. Yan ang Muslim. Dapat maawa tayo sa lahat ng katauhan. Hindi lang kaawaan mo Muslim. Number 3, wisdom. Itong wisdom, yung ang wisdom yung ano yung wisdom sa Tagalog, brother? Hikmah. Wisdom sa English. Sa Tagalog, ano? Karunungan. Yan. Kailangan yung karunungan mo, huwag mo ipagkait. Huwag yung Muslim lang ang bibigyan mo na ang papayuan mo ng tama, tapos yung iba, hindi na. Magkakasala ka rin. 4 is maslaha, public service. Ito na, binulong sa akin ni deputy kanina, sir, pwede ba mahikayat ko? Yes. Ang Muslim, we are obliged to join in rendering public service or civic activities regardless of religion. Kahit doon sa mga lugar ng mga Kristiyano, kung iimbitahan tayo ng ating mga kapulisan, ay nakahanda tayong sumama sa kanila. Mayroon pang nangyari dito sa Mindanao, gusto ko lang i-share sa inyo, sa Zamboanga. Tumawag, Pres, pista ngayon ng mga Kristiyano sa patron nila, tapos iimbitahan kami magbantay ng simbahan. Doon party. Pwede ba, Pres? Sabi ko, sinabi ba nila sa inyo, papasok kayo sa loob o hindi? Ay, hindi naman, sabi niya, sa labas lang kami. Ay, sa labas lang pala. Obligado natin yan. We are obliged to secure our Christian brothers who are praying inside their church. I-search niyo sa Google, si Salahuddin Ayyubi, famous mujahidin ng mga Muslim. Nung mag-conquer niya ang Jerusalem, Masjid al-Aqsa, nilinisan niya ang simbahan ng mga Christian. He cleaned the churches at inayos niya yung mga yung cross, binalik niya sa mga Christian. That's how Muslims should be. We are tolerance, brother. Coexistence. Hindi doon sa Islam ganun. Yan katuruan ng mga extremists. Pag tuturuan kanila sa pagkapuot ng ibang pananampalataya, mag-ingat tayo. That is the sign of extremism. Yung wala ka ng ibang papakinggan, yung sa iyo na lang, tapos yung sa ibang mali na, beware. Sabi pa ni Mufti Meng, you are leading to extremism. So yun, mga kapatid, ang dapat gawin ng mga Muslim. Wala tayong pinipili. Pag sinabi ng PNP, Pres, Ustad, kailangan namin po ng marshal kasi kulang ating kapulisan. Pag tawag ni Ustad, kailangan, nanumpa tayo mga kapatid. Wala tayong sweldo dito, volunteer nga. Yes, this is volunteer. But the moment nanumpa ka, tinawag natin sa Arabic, bay'a. Nagbaya tayo dito. Nagbaya tayo dito. Yun, by the time nagbaya ka,
you are already obliged. Kung anong sinabi ng Amir, atiullaha, atiu Rasul, wa ulil amri minkum. Yun, ganun tayo sumunod sa ating mga pinuno. Magpatawag ng meeting. By the way, sino ang tagagapan dito? Tingnan mo. Pinuntahan pa namin sa palengke kanina ang mga gapan. Kamag-anak ko pa yung iba from Lanao. Hindi sila dumating. Mabuti pa kayo, Masya Allah, mga kapatid ko, na nanggagaling pa sa malayong lugar. Parihas naman ang negosyo natin dito eh. Business. Pero andi dito kayo, brother. Masya Allah, may Allah rewards you. Palakpakan ninyo ating mga sarili. Takbir! Yes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Brother, itong ayuda binibigay natin dito. Itong ayuda, ang term ko ngayon ginagamit, ayuda, spiritual ayuda. Hindi po ito hinahatin natin sa kubeta. Yung mga ayuda, pag nagbibigay ng ayuda, naku, punong-puno. Pagkatapos tanggapin yung ayuda, after 3 days, na sa kubeta yung ayuda. Nagsusuntukan. Pero kung may ganito, may da'wa, tatawagin, ayaw pumunta. Kawawa yung mga kapatid nila. They are the loser. So, alhamdulillah mga kapatid, salamat tayo sa Allah. May Allah reward you all. Lalo na yung mga malayo. The more farther you came from, the more reward you get. Diba? Hadis yung step, paglalakarin mo, mas malayo, mas malaki ang hasana ibibigay sa iyo ng Allah. And the last but not the least, gusto ko po iparating sa inyo ang advice ng ating chief sa Salam Police Center, kay Colonel Mannan Muarip. Mga brothers sa SPAG, dalawa lang ang advice niya sa atin. First, we must be relevant to the PNP. Kailangan meron tayong ugnayan sa ating mga kapulisan doon sa nabanggit kong layunin. Pangalawa, we must be visible to our community. Kailangan nakikita, uy, mga SPAG ba yan? Bait pala mga SPAG, naglilinis sila, naka-uniforme. Salam. Kapatid, in addition, hindi po biro ito. Salam Police is an attribute of Allah. Pangalan po ito ng Allah. As-salamul mu'minun al-muhayminul ajijul jabbarul mutakabbir. This is the attributes of Allah. Allah police tayo. Police tayo ng Allah. Kaya huwag natin gamitin yung uniform natin sa kalukuhan, brother. Dala-dala natin yan. Pangalan ng Allah yan. That is the attributes of Allah. Sipat to Allah. Tapos, tulad ngayon, low moral, nagbibenta ng shampoo, naka-uniforme pa. Just a month ago, nahuli. Sa Zamboanga del Sur. Kaya parang dinimonyo ako eh. Buti hindi ko inabutan doon sa kulungan. Kung inabutan ko yun, sinabi ko na doon, nagpaalam na ako, pabayaan nyo lang ako dito para ako na lang kung magka-problema. Mga pulis, alis mo na kayo. Buti na lang, hindi ko inabutan, dinala na ng PDEA. Talagang makakatikim siya sa akin. Sa galit ko. Naglilinis tayo, sila nagtatapos.